Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Chin, hindi ako naghahanap ng perfect husband. Pero nagkataong ang akala kong perpektong husband para sa akin. Ayun pala ang magiging dahilan ng matinding depression ko sa buhay. Kaya naman sa loob ng ilang taon, ngayon lang ako nakawala sa hawla. Sa impyernong kinasadlakan ko mula sa kamay ng husband ko. Hindi po ako naghahanap ng kung anong pagkakamali niya or maipipintas lang sa kanya para hiwalayan siya. Nagkataon lang na hindi na kami nagkakasundo at nawawala na ang pagmamahal at respeto sa isa't isa. Dear Mags FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Deborah. I hate to say it, pero maraming babae o karamihan na sigurong babae na katulad ko ay binubuhos ang buong buhay nila sa isang lalaking akala nila'y true love nila. Yung hindi pa naiintindihan talaga kung ano ang true meaning ng true love. It's heartbreaking to even think na karamihan ng mga tao ay hindi pa talaga naiintindihan kung gaano ka-powerful yung salitang true love. Alam mo yung lalaking akala mo ay true love mo, kaya minahal mo ng buong buo. Siguro mas mahal mo pa kaysa sa buhay mo. Ibinigay mo ang lahat, tinalikuran mo ang lahat ng opportunities para sa kanya, para sa true love na tinatawag. Umabot din kami ng 3 years bago nagplanong magpakasal. Pero sa pagpaplanong yun, maraming nangyari. Maraming naglabas ang mga totoong kulay. Ang kawalan niya ng pasensya, ang kawalan niya ng interest sa kinabukasan namin. Para bang nakadepende lang kung ano ang magiging desisyon ko. Parang oo lang siya ng oo. Walang pagkukusa, walang interest na makipag-usap tungkol sa pagpaplano ng kasal. Pero dahil mahal ko, at dahil tinuring ko siyang true love ko, kahit maraming red flags sa kanya, marami akong maipipinta sa kanya, pero dahil mahal ko, magpapakasal ako sa kanya. Yun ang mindset ko noon. Sa maniwala kayo't sa hindi, araw ng kasal namin mismo, bago pa kami humarap sa altar, nag-away pa kami ng matindi. Gusto naming i-call it quits na lang, pero dahil handa na, andyan na lahat, nakakahiya sa aming mga pamilya, sa mga bisita. So kailangan naming panindigan. Baka naman mapag-usapan at magkakabati din. Hawak-hawak ko ang bouquet ko, pero basang-basa ng mga luha ko. Yung naglalakad ka sa altar, sa gitna ng aisle, umiiyak ka. Nangakala ng iba, tears of joy. Pero hindi pala. Umiiyak ka dahil parang mali ang desisyong ginawa ko. Parang gusto kong magsisi na magpapakasal sa kanya. Umiiyak ka dahil pagkatapos nito alam mong hindi ka na makakawala pa at hindi ganun kadaling makipaghiwalay kapag may asawa na. Ang sa paligid mo nadadala din sa iyak mo. Umiiyak din sila. Umiiyak sila dahil happy sila para sa'yo. Ako naman umiiyak ako, hindi dahil masaya ako. Hindi dahil finally matatali na ako sa true love ko. Umiiyak ako dahil malaking pagkakamali ang gagawin ko. Chin,
First day, second day, third day na dapat ay honeymoon namin. Pero nagawa niyang sipain ang lampshade sa tabi ng bed namin. Ang daming basag. Pikon siya, walang pasensya, mainit ang ulo. Sinabi ko, respeto naman, bagong kasal lang tayo. Pero uminit ang ulo niya dahil kulang ang pera na pambayad doon sa catering dahil nasobrahan ng bisita. Kaya nanghiram pa siya sa kapatid niya. Ako din naman nanghiram para pandagdag. Pero sinisi niya ako pagkatapos nun. Sinisi niya ako sa lahat ng pagkukulang sa wedding reception. Na kung dapat, kung tutuusin siyang lalaki, siya ang nag-provide ng sapat na pera dahil gusto niyang magpakasal. Nagplano siya, dapat naman may sapat na pagpapakasal. Pero bakit ganun? Parang ako lang ang may mali. Is my true love the wrong love? Sana maging gentleman naman kahit papano ang husband ko. A gentleman is a perfect example of how men should treat their partner sa araw-araw. Hindi lang yung masaya kayo, may pera kayo, kundi kahit nasa hirap, sa kawalan ng pera, maging gentleman ka pa rin. We unfortunately live in a generation na ang mga lalaki ay walang idea what it takes to be a real gentleman. Ano ba ang kailangan para maging gentleman ka? Not a perfect gentleman, not a perfect person, but a real man asks a question about your day and really cares about your answer. Yung hindi lang sarili niya iniisip niya. Yung hindi lang siya ang stress at dahil stress siya, aburido ang ulo niya. Paano naman ang partner niya? Na itanong niya ba kung kumusta ka? At kahit tatanungin ka kung kumusta ka, does he really care about your answer? Kung hindi ka okay, may magagawa ba siya? Ano gagawin niya? A real man respects your boundaries and never forces you to do anything that you are not ready to do. Especially sa husband ko. Gusto niya, ganito, ganyan. Gusto niya, ganito, ganyan. Puro gusto niya. Paano naman yung gusto ko? Tinanong niya ba ako? Dahil pagkatapos ng magsabing ano ang mga demands niya, aalis siya without even asking me kung ano naman ang mga gusto ko at mga suggestions ko. Kung sa bagay, kung magsasuggest ako, hindi niya pinapakinggan, hindi niya tinatanggap. Laging pabagsak, pagalit ang mga sagot niya. A gentleman takes time for you and invest time in helping you understand and learn that you are an individual. A real man tries to love you continuously with each passing day. He appreciates you being random throughout the day and has an intact dimension to recognize your mental health. Pero bakit ganito? Yung husband ko, na ang akala ko'y true love ko, kasagsagan ng kasal namin, katatapos ng kasal namin, during honeymoon namin, puro away dito, away dun, sigawan dito, sigawan dun. Bagsak na ang mental health ko. Nasasaktan na ako emotionally, psychologically. Sana naging runaway bride na lang ako. Sana hindi na ako tumuloy sa altar. Gayong alam ko malaking pagkakamali ang ginawa kong desisyon. Akala ko magkakabati kami. Sabi ko nga, pag-usapan namin ng masinsinan. Walang sakitan, walang sigawan.
para masolusyonan. But he doesn't care. A real man undoubtedly cares about you and discovers new ways to love you every day. Yun ang dapat, di ba? Marami siyang kapintasan pero hindi ko isinumbat sa kanya. Dahil true love ko siya. Hindi ako naghahanap ng perfect partner. Hindi rin naman ako perfect. Pero at least sana he makes protecting your heart a top priority. Yung alam niya na masasaktan ako sa mga salita niya. Na wag na lang niyang sabihin dahil alam niya masasaktan ako. Okay lang sana sa akin kung matatauhan ako at babaguhin ko. Pero yung alam niyang mawawasak ako sa mga sinabi niya para makaganti siya, hindi na yun gentleman. A real person never makes permanent decisions based on temporary emotions. He never confuses you about where you stand in his life. A real man apologizes when he is wrong and stays true to his character. He never confuses you about where you stand. A real man gives you love without sexual expectations. Yes, Jean, a real man gives you love without sexual expectations. Which is nangyari sa amin. Bago ka pa kami nagpakasal, yung pinilit ka na ibigay sa kanya ang iniingatan mong pagkababae para lang daw mapatunayang mahal mo siya. Umabot ng 1 week, 1 month, 2 months at the most. After kasal namin, may nalaman na lang ako, may ibang babae ang mister ko. Hindi ako pakialamera sa cellphone niya dahil binibigay ko ang privacy sa kanya. Pero sadyang na-curious ako kung totoo ba, so nag-investigate ako. At dahil naka-open ang Facebook niya, may nabasa ako sa messengers. Ang dami niyang mga I love you pa sa babae niya. Mag-antay-antay lang daw siya dahil makikipaghiwalay daw ang mister ko sa akin. Ang mas masakit sa akin ang mabasa kong sasabihin niya sa babaeng yon na nagsisisi daw siya na pinakasalan ako. Na tinitiis lang daw niya na makipag-lovemaking sa akin. Na parang nasusuka daw siya sa pagmumukha ko. Yun ang matinding tumama sa puso ko na para akong sinaksak ng kutsilyo. A real man refuses to entertain any woman who isn't you. He has real intentions with you from day one and shows you what it really feels like to be an option rather than a priority. A real man will save you from the trauma that no one apologizes for. A real man values you and will never put himself in a position to lose you. Pero bakit ganito? Uulitin ko, hindi ako naghahanap ng perfect husband. Niyakap ko ang mga kapintasan niya. Ang kaso nga lang, sumusobra na siya. Nakawala ako sa hawla nung nag-decide ako after 3 months naming matapos makasal. Iniwan ko siya. Walang niho, niha. Nag-impake ako, bumalik ako sa mga magulang ko. He tried to call me how many times, pero wala na kaming dapat pag-usapan pa. Nakita ko na, naramdaman ko na, nabasa ko na. At nasaktan na ako ng todo-todo. Tama na yun, ayoko na siyang pakinggan pa. Now I'm waiting for the man who will never let me sleep at night questioning my worth. Ayoko nang magmahal uli kung ganun lang naman pala. Yes, nagsisisi ako sa pagpapakasal sa kanya, but I don't regret leaving him just after 3 months ng kasal namin. Nasayang ang ininvest kong oras, panahon sa kanya.
sinasayang ang gastos ng kasal namin. From the very start, dapat umayaw na ako. Nag-walk out na ako. I don't regret having him in my life, but sometimes I wish I had walked away at the start and left things at hello because I let you become my happiness, and that's where I went wrong. Chin, nagkamali nga na ba talaga ako? I'm not upset or angry anymore. I'm just tired. Tired of trusting people. Tired of loving. And getting betrayed. And getting hurt. Until hear my story, pasensya na sa haba nito. Sana'y ma-advisean niyo rin ako. Makikinig ako sa mga payo niyo. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang ang inyong kamags, Deborah. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa. Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.